So ngayon mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao Province of China ni Digong ang Davao. Huwag po kayo mag-react kung magsasalita ako ng Province of China ang Davao. 'Di ba? Bakit? Hindi naman kayo taga Davao, taga Mindanao lang kayo. Take note, malaki ang Mindanao. Hindi lahat ng pag sinabi natin Mindanao ay Davao lang. Kasalanan ko ba na binenta na ni Digong ang Davao at ginawa na niyang Province of China? 'Di ba? Huwag na kayo magreklamo. Oh, DDS lang ang nagre-react. Kung hindi ka naman DDS, huwag ka nang mag-react. Utang na loob credit inside sa English. So ngayon mga kababayan, meron po akong gustong reaksyonan, no, patungkol dito sa pagbira ng kampo ni Leni Robredo kay Sara Duterte. Oo, actually, ito mga kababayan, sa isa nating vlog, sabi ko nga, pagdating sa China, si Sara, may pabati-bati pa na Kong Hipachoy, Gong Hifakay, di ba? Gong Sifakay, Kong Hipachoy, Ni Hao, Xi Pao, Xi Pu, Xi Jinping, Lu, Nimmal, Pisting Yawa. May paganyan-ganyan. Pero nung nakaraan binalita, may Chinese na nahuli, no, na engineering software student na gustong i-hack yung mall, gustong i-hack yung Office of the President, pati ang Armed Forces of the Philippines, ni utot ni Dighay, di ba? Ni tinga ni Sara, wala kayong nakikita. Di ba? Tapos nung tinaga ng Chinese Coast Guard yung daliri ng Filipino Coast Guard, ni utot ni Dighay, no? Ni buga ng mga Duterte, wala kayong narinig. Tapos, no, eto nga, pumuna nga yung kampo ni Leni. Very obvious where her loyalties lie. Sabi nga ng spokesperson ni Leni na si Attorney Barry Gutierrez. Sabi nga dito, Attorney Barry Gutierrez points out that Vice President Sara Duterte remained silent when China used water cannons against Filipino but was kicked to issue a statement when her rally, Kibuloy, was served with an arrest warrant. Diba? Pagdating daw kay Kibuloy, putak ng putak si Sara. Pagdating sa grupo ng PDP Laban na may issues, sangkot sa droga, sangkot sa mga krimen, sangkot sa mga korupsyon, putak ng putak ang mga Duterte. Pero pagdating daw sa sigalot sa issue sa China, ni utot daw, ni buga, ni hinga, ni tinga, wala kang marinig sa mga Duterte. Sabi nga dito ni Attorney Barry Gutierrez, isa pa to, kapag ang China binangga at gumamit ng water cannon laban sa mga Pinoy, tahimik si Sara. Pero kapag ang trupa nila, si Kibuloy, inaresto, statement agad. Oo, totoo yan. Diba? Tama naman ang kampo ni Leni. Tama naman yung sinasabi na pagdating sa kapakanan ng Pilipino, na si Kibuloy maraming ni-rape, nagrereklamo, maraming pinadala ng mga Pilipino sa ibang bansa, ginawang manlilimos, ginawang beggar. Walang reaction si Sara. Pero nung inaresto na si Kibuloy sa ginawang kasalanan, may statement pa. Pero pagdating na sa kapakanan ng Pilipinas, sa mga Filipino Coast Guard na binumba ng water cannon ng China, ni utot ni hinga ni Dighay, wala kang naririnig. Putang inang yan. Diba? Kasi ako sa mga kaisa ako sa mga nanawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Putang ina, kaisa daw siya sa nananawagan, no? Ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas, no, at pagtaguyod ng hustisya ng ating bansa. So kung kaisa ka pala sa nanawagan, no, sa pagtataguyod at pagpapairal ng katanggap-tanggap na hustisya sa ating or batas ng ating bansa, so ibig sabihin yung mga Chinese Coast Guard na pinutol yung daliri ng Filipino Coast Guard, hindi ba nila kailangan ng batas, BP Sara? Yung mga Filipino Coast Guard, mga Filipino Navy, na binumba ng water cannon, hindi ba nila kailangan ng justice? So, okay lang, hayaan na lang natin silang bombahin doon, hayaan lang natin na durugin ang kanilang rubber boat, butasin ng Chinese Coast Guard. So, alin ba ang mas mahalaga? Yung aarestuhin si Kibuloy kasi nakagawa ng kasalanan, kailangan ng justice. Pero yung Filipino Coast Guard, mga Philippine Navy na
buong Pilipinas, ang buhay at sarili nila ang tinaya nila para maipagtanggol nila sa mga mananakop, so hindi na nila kailangan justice. So wala na silang kasi wala kaming narinig na reaksyon sa'yo. Kaya hindi din namin kasalanan na kung bakit ang kampo ng dating Vice President Leni Robredo nakapag-react. Di ba mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, ang province of China, ang Davao? Di ba? So, pagdating pala sa kapakanan ng mga Pilipino na inaapi ng mga Chinese, pagdating sa mga Pilipino na sinuhulan ng mga Chinese, na pasukin at i-hack yung mga website, so wala kang reaksyon. Pero pagdating sa kampo ninyo, sa mga kasabwat ninyo at mga kaalyado ninyo, katulad kay Kibuloy, di ba? Na nakasuhan, nakukulong, di ba? Aba, may statement ka, may panawagan ka pang nalalaman di puga kalintian ka. Di ba? So tama naman ang sinabi dito ni Attorney Barry Gutierrez. Di ba? Na isa pa ito, kapag sa China binangga at gumamit ng water cannon laban sa mga Pinoy, tahimik. Pero pagdating sa tropa nila na si Kibuloy inaresto, aba, statement agad. 'Di ba? Kaya isa 'yan sa kadahilanan actually mga kababayan at saka Attorney Barry Gutierrez. Sorry. Isa po 'yan sa kadahilanan na kung bakit tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos si Sara Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Erap Estrada at si Gloria, at pati na din siguro si Vice President Leni Robredo sa National Security Council. Bakit? Kasi threat ang mga Duterte sa National Security Council. Bakit? Kung gagawa ng hakbang ang Pilipinas patungkol sa sigalot sa West Philippine Sea, makakapaghanda ang mga Chinese. Bakit? Kasi andyan yung spy. Nandyan si Sara, nandyan si Digong, ang totoong spy ng Pilipinas sa China. 'Di ba? Ang Chinese may sariling spy sa Philippines. Walang iba kundi ang mga Duterte. Bakit? Hindi naman natin maitanggihan, hindi naman linid sa ating kaalaman na ang mga Duterte talaga ay maka-China. Bakit? Nakakita ba kayo sa ilang presidente na dumaan sa ating bansa? Mga Duterte lang ang bukod tanging dumikit sa China. Bakit? May narinig ba kayo si Pinoy dumikit sa China? Ako actually, ang pinaka nalaman ko talaga na dumikit sa China si Gloria. Pero ang ginawa naman ni Gloria noon, nangutang. Hindi mabayad-bayaran, kaya nakasuhan ng plunder. O yung sa ZTE deal. So, malaki-laking pera yun. Kaya nga isa din sa kadahilanan niya na tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Security Council yung mga dating Pangulo, si Gloria, si Erap, si Digong at itong Vice President na si Sara Duterte. Kasi nga threat sila sa ating bansa. Bakit ko nasabing threat? Kasi magkakaalyado sila. Si Erap nakalaya dahil binigyan ng pardon ni Gloria. Si Gloria natanggalan ng kasong plunder dahil binigyan ng pardon ni Digong. So, ngayon, anong tawag mo sa kanila? Sa 5 magkakaibigan, ikaw hindi adik, yung 4 adik, anong tawag sa'yo? Adik na rin. Bakit? Alam mong adik yung 4 na kaibigan mo, nakikipagkaibigan ka pa. So, damay-damay na. Ganun yun. Diba? Kaya tignan nyo kampo ni Vice President Leni Robredo. Pinuna si Sara. Diba? Kasi which is totoo naman. Actually, noon si dating Vice President Leni Robredo, wala kang maririnig na paninira sa government, sa administrasyong Duterte. Bagkus si Leni Robredo pa yung siniraan ni Sara at sinabi ni Sara na peke daw na Vice President. Kasi daw, hindi naman daw si Leni Robredo ang Vice President, kundi si BBM daw. Kasi ginamit lang naman ni Sara si BBM para nung pagdating ng eleksyon nanalo din siya yung Vice. Ending, yung mga hiling niya kasi kay BBM hindi tinupad. Isa na yung manghiram ng helicopter, gagawing service, hindi pinayagan. Tapos, napuna lang yung confidential fund niya. Ang sabi agad, putang inawali sa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Pag ako pinatay, may nakausap na akong killer. Tapos, pag ako namatay, patayin niya si Lisa, si BBM, si Romualdez. Mga style ni Sara, bulok. Tignan mo, ginurgur mo liig mo. Walang effect, hindi naniwala ang tao, pinilayan mo yung kamay mo.
Oh, nung pinalayan mo yung kamay mo, hindi naniniwala yung tao. Anong ginawa ng tatay mo? Oh, yung budget to 2025, oh, blanco. Oh. Tapos nagsalita yung mga senador. Oh. Pati nga si Cynthia Villar nandoon, si Jinggoy, si GB. Oh, nandoon nga si Joel Villanueva, nandoon yung mag-inang Villar, nandoon si Tolentino. Puro naman yung mga kaalyado ni Digong. Oh, ano nangyari? Diba? Sinungaling, siniraan nyo lang yung presidente. So yun lang yung aking reaksyon mga kababayan. Actually, mas maganda pa nga si Mama Leni noon eh. Walang confidential fund, walang 433 bodyguards. Diba? Tapos tatawagin pa nilang lupang. Si Leni Robredo lang naging vice president na walang corrupt issue, walang confi issue. Katulad kay Sara. Mary Grace Piatos, Kokoy Bilyamit, potang ina. So yun lang, maraming salamat and see you next live. God first. Yeah. Kaya sabi ko sa inyo, mapagmatsyag, mapagpanuri, mapagmasid. Yeah. Bye-bye.